Okay, magsimula tayo sa isang tanong. Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa pagpapalaganap ng misyon sa buong mundo ay hindi yung mga iniisip natin, di ba? Hindi pag-uusig o kakulagan sa pondo, kundi isang bagay na mas malapit sa atin, isang bagay na parang araw-araw nating hinahanap, yung sarili nating kaginhawaan o comfort. Yan yung parang matapang na tanong na nasa puso ng material na sisiyasatin natin ngayon. Hawak natin ang librong Beyond Borders, A Strategic Roadmap to Raise Missionaries for the Unreached ni Chris R. Velasquez. At linawin lang natin hindi to basta collection ng mga inspirational na kwento. Hindi talaga. Ang tawag mismo ng may akda dito ay isang strategic roadmap. Parang Waze, kumbaga. Oo, parang Waze o Google Maps pero para sa misyon ng simbahang Pilipino. Ang goal, sadyang paghubog ng isang henerasyon na handang abutin ng mga unreached peoples sa mundo. But you know what's fascinating here is yung buong premise, yung pundasyon ng libro, ay hindi na raw sapat yung, alam mo yung paminsan-minsang agpapadala ng misyonero. Yung parang special event lang. Exactly. Ang hamon nito ay mas malaki, ang baguhin ng buong mindset ng Pilipinas para maging isang sending nation. Okay, sending nation. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ayon sa libro, hindi lang yung basta nagpapadala. Hindi lang. Kasi yung isang sending nation, ang sabi sa aklat, ay isang bansa kung saan yung kultura, yung discipleship, pati yung national identity, nakalinya na sa global mission. Wow. So nasa DNA na. Oo. Yung pagpapadala nagiging, ano yung mga terms niya? Instinctive, systemic, and enduring. So natural na lang, hindi na pinipilit. Tama. Natural na, parte na ng sistema, at pangmatagalan. Ito yung paglipat, di ba? Mula sa panandaliang sigasig, yung ningas kugon. Patungo sa isang tuloy-tuloy at planadong paghubog. Gets, dyan nga papasok yung unang bahagi ng pag-uusap natin, yung problema. May binabanggit kasi yung libro na isang paradox, isang kabalintunaan. Oh, Napakasigla raw ng simbahan sa Pilipinas, ang daming tao, ang ganda ng worship, pero sa kabilang banda, mahigit 3 bilyong tao sa mundo, hindi pa rin naririnig ang ebanghelyo. At may tinuturo itong quiet obstacle. isang tahimik na hadlang. Okay, let's unpack this. Ano ba talagang ibig sabihin ng libro pag sinasabi nitong comfort ang kalaban? Medyo mabigat pakinggan yan, di ba? At yan yung provocative na bahagi niya, no? Kasi ipinapaliwanag ng libro ng kaginhawaan, in itself, hindi siya masama. Regalo yan. Okay. Pero nagiging kaaway ito kapag yun na ang nagiging parang pinaka-goal ng pananampalataya natin. Yung end goal. Oo. Ang resulta, nagiging selective o mapili ang pagsunod natin. Pinipili lang natin yung mga utos na, hindi nakakaabala sa komportable nating buhay. Makes sense. At kung i-connect natin to sa Biblia, ang ganda ng mga paalala ng libro. Si Abraham, di ba? Tinawag para umalis, hindi para manatili. Tama. Si Jesus mismo, sinabing wala siyang mapagpatungan ng kanyang ulo. Malinaw yung mensahe. Ang pagsunod kay Kristo, hindi yan nakaangkla sa security, nakaangkla yan sa pagsuko. Which is the opposite of comfort. Exactly. Kaya nagiging hadlang ang comfort kapag ito na yung pumipigil sa atin sumagot ng oo sa mga tawag na, alam mo yun, magulo, mahirak at walang kasiguraduhan. Okay, so the book paints a pretty stark picture. Our comfort is the enemy. It's easy to feel a bit defensive, di ba? Madaling isipin, masama bang maghangad ng magandang buhay? Totoo. Leave us there, right? Mula sa problema, lumilipat ito sa isang napakapag-asang pananaw, particular tungkol sa papel ng Pilipinas. May ginagamit itong phrase na uniquely positioned by providence. Ano ba yung mga nakikita ng may akda sa atin sa mga Pilipino? Dito nagiging very encouraging yung aklat. Kasi iniisa-isa niya yung mga kalakasan natin. Nariyan daw yung malalim nating pananampalataya at katatagan, yung resilience. Na hinubog na ng history. Oo, ng daan-daan taon ng pagsubok. Pangalawa, yung likas nating pagiging relational at madaling makisama.
adaptability. Okay. Pangatlo, yung kulturang mapagsakripisyo. Tapos siyempre, yung bentahin natin sa English at yung malawak na global diaspora. Yung mga OFWs. Oo, parang instant network na yan sa buong mundo. Okay, the book lists being relational as a strength. But let's dig into that. Hindi ba't minsan yan din mismo ang nagiging kahinaan natin sa cross-cultural settings? Paanong kahinaan? Yung kagustuhan nating maging agreeable, yung makisama, na minsan pinipigil tayo nitong sabihin yung mga mahirap na katotohanan. Tinatalakay ba ng libro yan kung paano to gagawing effective tool sa halip na maging nice lang? Excellent point. At oo, sinasagot niya ng libro kasi ang diin nito ay potential alone does not guarantee impact. Ah, okay. Hindi sapat na may potential tayo. Kailangan itong sinasadyang linangin. So yung pagiging relational, kailangan lagyan ng training. Anong klaseng training? Training sa cross-cultural communication, sa conflict resolution, kailangan hubugin para maging intentional, hindi lang yung passive na pakikisama. Gets po? So hindi lang yung natural talent, kailangan may skill. Tama. Ang punto ng libro ay lahat ng mga kalakasang ito parang tabiyong hilaw na materyales pa lang. Kailangan ng isang deliberate na proseso para gawin itong mga gamit na pangmisyon. And here's where it gets really interesting for me. Kasi hindi lang to teorya o pangarap. Ito ay isang roadmap na may mga konkretong hakbang. At may isang konsepto na paulit-ulit na binabanggit. Formation precedes mobilization. Oo. O sa Tagalog, nauuna ang paghubog bago ang pagkilos. Ano ba talagang pinagkaiba ng dalawa? Kasi parang pareho lang pakinggan. This raises an important question. At dito nagiging napaka-practical ng libro. May analogy ako para dito. Sige? Isipin mo ang Mount Everest. Ang mobilization, sabi ng libro, ay parang pagpapakita sa iyo ng isang magandang travel brochure ng Everest. Okay, yung pictures. Oo, mapapahanga ka, may excite ka, magkakaroon ka ng awareness. Maraming short-term mission trips, ganyan ang epekto, ding na kailangan para makaakyat ka at, mas importante, makababa ng buhay. Wow, that's a powerful analogy. Sabi ng libro, marami tayong galing sa pag-distribute ng brochure pero kulang tayo sa actual training facilities. That makes so much sense. So, paano yung step-by-step framework for formation? Kasi pag sinabing framework for the family, church, youth, it sounds great in theory, pero parang overwhelming and idealistic. Totoo. Does the book acknowledge kung gaano kahirap baguhin ang kultura ng isang buong simbahan? O kahit yung daily routine lang ng isang pamilya, saan daw tayo magsisimula? Absolutely. At yun ang maganda. The book is very realistic about the challenges. Kaya hindi ito isang malaking programa na biglang ipapatupad. It's about small, intentional shifts. Maliliit na pagbabago. Oo, in different areas. Halimbawa, sa pamilya, tinatanong ng libro, what does a globally minded family dinner table look like? Okay, interesting. Hindi lang ito basta pagdarasal para sa mga bansa. Sinasuggest niya, pag-usapan ng mga nangyayari sa mundo through the lens of faith. O kaya, siguro, imbes na mag-subscribe sa isa pang streaming service, gamitin yung pera para mag-sponsor ng isang bata. Tapos sulatan siya buwan-buwan. Para maging personal. Personal. O pag may bisitang foreigner, anyayahan sa bahay para matuto yung mga anak tungkol sa ibang kultura. Maliliit na bagay lang, pero binabago yung pananaw mula sa ako patungo sa mundo. I like Rad. Practical. How about for the church? Kasi madaling sabihin na ang mga sermon dapat may global vision. Pero ano yung practical na itsura niyan? Halimbawa, sinasuggest ba ng libro na dapat makita rin to sa budget, na may certain percentage na dapat mapunta sa global missions, no questions asked? Eksakto. Yan mismo yung isa sa mga hinahamon niya. Hinahamon ng libro yung tinatawag na Missions Month mentality.
yung 1 buwan lang sa 1 taon. Oo, ang argumento nito, dapat nasa DNA na ng simbahan ang misyon at kasama dyan ang budget. Pero higit pa roon, sinasabi nito na dapat baguhin ang sukatan ng tagumpay. Paano yun? Halimbawa, ang success ba ng isang small group ay kung gaano karami ang dumadalo o kung aktibo ba silang nananalangin at sumusuporta sa isang misyonero. Oh, iba yung metric? Iba. Yung leadership training ba ay para lang sa pagpapatakbo ng simbahan? O para rin ba to sa pag-e-equip ng mga potensyal na misyonero sa kongregasyon? It shifts the entire scorecard of the church. And for the youth, this is crucial. The book talks about prioritizing calling over career. Malaking culture shift yan. Sobra. Kasi nakasanayan natin, anak, magdoktor ka o mag-abogado para guminhawa ang buhay mo. Paano yan sinisimulan? It's a complete reframing of purpose. Ang tanong ay hindi na lang what do you want to be when you grow up, kundi how will you use what you become for God's global purpose. So kung magiging engineer ka, paano mo yan gagamitin sa misyon? Kung magiging teacher ka, paano? Wow! Ang suggestion ng libro ay yung pagtatayo ng mga mentorship programs na hindi lang nag-uugnay sa mga kabataan, sa mga successful professionals, kundi sa mga taong namuhay na ng sent life. Mana role model, kumbaga. Oo, mga dating misyonero, mga tent makers na nagtrabaho abroad habang nagmiministeryo, binibigyan sila ng living blueprint of what's possible. This entire framework, it seems to lead to one big idea, changing how we define success. That's the end game. Hinihimok talaga tayo ng libro na i-redefine ang success. Sabi nito, ang tagumpay ay hindi dapat sinusukat sa dami ng miyembro, laki ng building o laki ng budget. Kundi, Ang tunay na sukatan ay yung katapatan. Katapatan sa misyon na ipinagkatiwala sa atin. At para gawin tong mas malinaw at personal, gumagamit yung libro ng isang napakalakas na tanong. Isang tanong na para sa akin dapat pagnilayan ng bawat leader, bawat miyembro. ano yun? Ang tanong para sa ating legacy ay hindi ano ang ating itinayo, kundi sino ang ating inihanda. Wow. That one question completely reframes everything. Tumahimik ako sandali. Malalim, di ba? Kasi ibig sabihin yan, ang isang simbahang may maliit na gusali pero nakapagpadala na ng 20 misyonero ay maaring ituring na mas matagumpay sa paningin ng Diyos kesa sa isang mega church na may libu-libong miyembro na nananatili lang sa loob. Exactly. That's a radical and maybe even uncomfortable idea for many. It is radical because it shifts the focus from gathering to sending. From building a kingdom here to building His kingdom everywhere. So, what does this all mean for you na nakikinig ngayon? Malinaw sa libro na ang panawagang ito, hindi to para lang sa mga pastor Hindi lang. o sa mga taong may balak talagang tumawid ng actual na border. Para kanino ba talaga ito? Para sa lahat. Kinukumpirma ng libro na ang tawag na ito ay para sa bawat isa. Magulang, estudyante, profesional, negosyante. Ang puso nito ay ang pamumuhay ng isang sent life. Isang buhay na may misyon nasaan ka man. Kahit sa opisina. Oo, dahil baka ang border na kailangan mong tawirin ay hindi geographical. Baka nasa kabilang cubicle lang sa opisina mo, o baka nasa komunidad mo na iba ang paniniwala, O sa pamilya mismo. o baka nasa loob mismo ng pamilya mo. Ang mahalaga ay yung postura ng puso na nagsasabing, handa akong gamitin ng Diyos. At para hindi ito manatiling konsepto lang, ang libro ay puno ng mga reflection questions, mga exercises at actionable steps. So talagang roadmap, may instructions. Oo, tunutulungan ka nitong tukuyin. Okay, para sa akin, ano ang isang maliit na hakbang na kaya kong gawin ngayon? Bilang pagbubuod ng ating mas malalim na pagsisid sa material na ito, 3 pangunahing punto ang talagang tumatak sa akin. Una, yung pinakamalaking hadlang sa mission. Hindi yung mga external forces, kundi yung sarili nating paghangad sa kaginhawaan. Na nagiging sanhi ng piling pagsunod. Tama. Pangalawa, yung bisyon. Gawing isang sending mission ang Pilipinas. Hindi sa pamamagitan ng pabigla-biglang sigasig, kundi sa pamamagitan ng sinasadya, sistematiko at
pangmatagalang paghubog. Yung preparation. Oo, ang paghahanda ay kasing halaga kung hindi man mas mahalaga kaysa sa mismong pag-alis. At pangatlo, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi yung mga nakikita natin sa labas, laki, yaman, dami, Kundi, kundi yung matapat na pagsunod sa tawag ng Diyos, gaano man ito kahirap o kakumplikado. at may isang huling kaisipan, isang huling tanong na iniiwan sa atin ng aklat na to para pag-isipan. Paulit-ulit na binabanggit sa Biblia, yung tugon ni Isaias, di ba? Sa Diyos. Here I am, send me. Narito ako, isugo mo ako. Isang napakagandang tugon ng pagsuko. Ngunit, idinidiin ng libro na ang sagot na iyon ay dumating pagkatapos ng isang malalim na paghahayag, pagsisisi at paghubog sa presensya ng Diyos. Hindi siya basta-basta, hindi emosyonal lang. Hindi siya isang emotional outburst lang. May pinagdaanan bago niya nasabi yun. Kaya marahil, ang mas malalim na tanong na iniiwan sa atin ng material na ito ay hindi lang handa ba akong umalis, kundi handa ba akong mahubog? Dahil ayon sa roadmap na ito, sa sagot sa pangalawang tanong, nakasalalay ang hinaharap ng pandaigdigang misyon.